Hello, good morning guys. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome for another episode of the Morris Farms channel. This time ang pag-uusapan natin guys ay tungkol sa mga dragon fruits. Kaya nandito ngayon sa ating munting plantation. Ito ang topic natin ngayon guys. Ang dragon fruit ay tinatawag din na pitaya or pitahaya. Basically, ang dragon fruit ay desert plant kaya matibay ito sa weather. Kahit paminsan-minsan lang diligan, okay yan guys. Magsusurvive ang dragon fruits. Pero kung gusto natin na maganda ang kanyang paglaki at mapabunga natin ng maayos pagdating ng fruiting period, may regular maintenance din na kakailanganin ang dragon fruits. Itong dragon fruit natin guys ay 25 na pusti ito. So, ang pagtatanim sa poste, bawat poste guys ay tinatamnan siya ng 4 na putol or 4 na pananim na dragon fruit, 4 na seedlings ng dragon fruits pag nagtatanim tayo. Sa bawat side ng poste may nakatanim na seedlings. So ganyan ang pagtatanim guys. So dito sa 25 na poste ng aming dragon fruit, ang nakatanim lahat dyan ay 25 times 4, that is 100. Mayroon akong 100 na puno ng dragon fruits. Yun ang bilang ng mga yan. Bali, pangalawang fruiting season na itong nakaraan guys. So, yung unang fruiting season na talagang nakapag-harvest tayo ng marami, itong 25 na pusti guys ay nakapag-harvest ako ng 130 kilos ng dragon fruit. Kasi ang fruiting period ng mga ito ay from the months of May hanggang months of October. So, sa haba ng panahon na yan, nakapag-harvest tayo ng 130 kilos na bunga ng ating dragon fruit. That was in the first fruiting season na talagang nagbunga ng marami itong dragon fruit natin. Pero itong pangalawang fruiting season, itong nakaraan lang na months of May to October, medyo konti yung na-harvest natin kasi naka-harvest lang tayo ng 100 kilos. Kaya nagtataka din ako. Nag-research ako. Ang kadahilanan dyan guys ay yung hindi tayo nag-pruning. Hindi ako nag-pruning guys itong nakaraan. Kaya ayun, mas nabawasan yung dating hina-harvest natin na 130 kilos. I expect na habang tumatagal, lalong dumadami yung harvest natin, pero hindi. Kasi hindi ako nag-pruning. Yun ang dahilan kung bakit mas maliit yung na-harvest ko nitong second fruiting season ng mga dragon fruits. This time, natuto na tayo sa experience, so nag-pruning na ako. Kung mapapansin nyo, bawas na itong mga arms ng ating dragon fruit. Para next fruiting season, comes May, makapagbunga ito ng marami, hopefully. Kasi yun lang naman ang alam kong dahilan kung bakit mas maliit ang binunga niya ngayon. Pero aside from that, kailangan din ng maintenance ng ating dragon fruits. Madali lang alagaan ang dragon fruits. Madali lang ang kanyang maintenance. Pag ganito na hindi na siya nagbubunga, diligan lang ito kahit once a week, okay na siya. During the time na nagbubunga naman, hindi na kailangan masyadong dilig. Kasi during that time, from the months of May to October, tag-ulan na yon. So, ayun, hindi na kailangan magdilig during those times. Pero ang pagpe-fertilize naman natin dito, pag ganitong hindi siya nagbubunga, hindi panahon ng tagbunga, kahit every other month na lang mag-fertilize. Pero during the months of April na malapit na silang pabungahin, that's the time na medyo intensive na yung pag-aabono natin. Kailangan monthly na yung paglalagay natin ng abono. Tapos pag may bunga na sila, yung abono na gagamitin natin guys ay yung lagyan natin ng potas.
yung mataas sa potassium, para sa ganon tatamis ang kanyang bunga. Yun ang sekreto ng pampatamis ng bunga ng dragon fruits. Yung iba kasi na nabibili natin sa palengke, kung minsan matitikman natin hindi matamis kasi hindi sila gumagamit ng muriate of potash or potash fertilizer. So ayun, hindi matamis ang bunga ng kanilang pananim na dragon fruits. Pero sa atin, talagang pag nagbunga itong dragon fruits natin, hinahanap-hanap nila kasi matamis ito dahil sa abono na ginagamit natin. Aside sa pruning na pagbabawas ng mga arms kasi mahaba na sila, tinitingnan din natin yung sakit nila guys, gaya ng mga punggos. Usually ang sakit ng dragon fruit ay punggos, so tinatanggal din natin yan guys. Gaya nito, may punggos ito, nakikita natin to, apektado siya. Ngayon kung hindi natin tatanggalin guys, lahat ng mga katabi niya na arms ay magkakaroon din ng infection. Kaya tatanggalin natin yan guys. Mayroon akong dalang pruner ngayon. So tatanggalin natin yung punggos dito sa ating dragon fruit. Ayan. Medyo mahaba itong pruner ko kasi kung hindi mahaba ang pruner natin, baka matusok tayo. Alam naman natin guys na ang mga dragon fruits ay may matatalim na tinik. Ayan. Ito na naman guys. Kita nyo yon. Affected din yan ng punggos. So tatanggalin na rin natin itong arms na ito. Mahaba na sana, kaya lang affected siya ng punggos. So puputulin natin yan guys. Or else, kung hindi natin tinanggal yan, may infect din yung mga katabi niya. Kaya as early as now, tatanggalin na. Ayun, tanggal na. Ayun. Tinatanggal pati yung pinakapuno niya. Ayun. Ito yung tinanggal natin guys, oh. Yan. Infected siya talaga. Kung di natin tanggalin ito, malamang makaka-infection ng ibang arms ng ating dragon fruits. Mapapansin nyo guys, mayroon pa dyan, oh. Kailangan matanggal na rin yan as early as now. Anyway, it's only the month of January. Matagal pa naman ang fruiting season kasi months of May pa mag-umpisa ng fruiting season. Tanggalin na natin yung mga infected. Di pwede sa baba, dito tayo sa itaas magputol. Ayan, tanggal na guys. Ayan, to infected talaga, sirang sira na siya. Maghanap pa tayo ng tatanggalin guys ng mga arms. Kung minsan kasi yung mga naka-expose na parte ng ating dragon fruits, yun ang nasisira din ng araw kung minsan. Ito hindi pa considered ito na grabe, so magagamot pa ito guys. May panggamot naman tayo sa mga infection ng punggos. Kung minsan sobra talaga ang mga arms ng ating dragon fruits kaya binabawasan. Gaya nito guys sa baba, oh. Ayan. Lumalaki na siya pero nasa baba pa rin. Mayroon siyang sanga na papunta sa itaas. Sa tingin ko hindi na kailangan ito guys. Kaya puputulin na din natin ito. Ito yung sanga niya, oh. Tingin ko naman nagbigay na siya ng maraming sanga dito sa itaas na panggagalingan ng bunga later on pagdating ng fruiting period. Yan guys, ganun lang ang gagawin natin pag gusto natin na magiging productive ang ating mga tanim na dragon fruits. Magbawas lang tayo ng sanga, mag-pruning lang tayo pagkatapos ng panahon ng tagbunga.
during the months of January or December, pwede na tayong magtanggal ng mga ibang sanga ng ating mga pananim na dragon fruits. Para sa ganun, maihanda natin sila comes next fruiting season. Yun guys. I hope nakapagbigay ako ng tips sa ating mga kapwa magsasaka na may mga pananim na dragon fruits. Sana matuto kayo guys dito sa aking experience na sinishare ngayon sa inyo. I think this is enough for this vlog guys. Hanggang sa muli. Sa mga bagong viewers natin, please consider subscribing to our channel. At marami pa akong i-share sa inyo tungkol sa pagpa-farming ng iba't ibang mga halaman. Hindi lang ubas, hindi lang dragon fruits, mga kalamansi, mga maliliit na mangga, at iba pang prutas. Sa ating mga subscribers, thank you very much for your time in watching my videos. Hanggang sa muli guys. Ito si Onofre Morris ng Morris Farms na nag-iwan sa atin lahat ng isang magandang araw. Thank you for watching. See you.